Dahil sa nakita ko kay ate at ang boyfriend niya na gumawa ng milagro. Hindi rin ako nakatiis na gayahin ito sa ate ko. Hanggang sa, hello sa lahat ng taga-subaybay ng kwento sa buhay. Nais ko lang ibahagi dito, ang aking karanasan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Vince, 16 years old. Ang mga magulang namin naman ay mga negosyante, at medyo may kaya naman kami sa buhay. Dalawa lang kaming magkapatid, si ate, at ako ang bunso. Nag-umpisa ang lahat ng ito. Nung ako ay nasa 15 years old pa lang ako, at ang ate ko ay 16 years old. Ang umpisa nito ay, nung nagkaroon na si ate ng jowa, at lagi niya itong dinadala sa bahay. Tuwing wala si mama, at papa. Kaya lagi kong binabantayan ang ate ko, at ang boyfriend niya. Kung anong ginagawa, pero sa nakita ko, abala sila sa panunood ng pelikula, sa salas namin. Isang beses nahuli ko sila, na naghahalikan. Habang ako ay nasa kusina nagtetemplo ng juice. Kaya ang ginawa ko, para mainto ang ginawa nila, ay nag-ingay ako, at tinawag ko ang pangalan ng ate ko. Lumipas ang ilang linggo, habang wala na naman sila mama at papa. Dahil out of town sila. Hindi sila makakauwi ng 2 araw. Kaya dinala na naman ito ni ate yung boyfriend niya sa bahay, at doon pinatulog. At sa unang gabi, ay hindi ako mapakali, na hindi ko sila makikita kung ano ang ginagawa nila. Habang ako'y nakahiga sa aking kwarto. Kaya magkunwari sana ako, naiihi. Ngunit nung pagbukas ko ng pinto sa kwarto ko, ay hindi ko inaasahan sa aking nakita. Si ate ay sumusubo ng talong ng kanyang boyfriend. Kaya dinadahan-dahan ko na lang sa inara ang pinto ng kwarto ko, at sumilip ako sa kanila. Kaya doon ko nalaman, na ang galing pala ni ate. Parang sanay na sanay. Siguro matagal na nilang ginagawa ito. Hanggang sa umupo si ate sa sofa at bumuka ka ito. Para epakain niya ito sa BF niya. Kitang-kita ko ang perlas ni ate. Pulang-pula ito, at matambok. Kaya hindi ko rin napigilan ang aking sarili. Habang pinapanood ko sila, nagsasarili din ako. Ini-imagine ko ang perlas ni ate. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, lagi na akong tumatambay sa kwarto ng ate ko. Upang masulyapan ko lang, ang matambok niyang perlas. Isang araw tanghaling tapat, wala noon sila mama at papa sa bahay. Pinuntahan ko si ate sa kwarto niya. At dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Pero nagtulog-tulugan siya, kaya tumabi ako sa kanya. Hindi ako nakatiis, ay inilabas ko ang aking kargada, at nilaro ko ito sa tabi niya. Pero hindi ko inasahan, na bigla niya itong hinawakan, at tumawa sa akin. Sinabihan niya ako, na gusto ko ba daw kumain